nako, panibagong dagok na naman ito sa mga DDS. Pag nagkataon, iyakan na naman sila mga tol. By the way, pinapakilala ko sa inyo si In, ha? Say hi, In. Nandito sa akin, nasa tabi ko eh. Pag nagkataon mga tol, iyakan na naman itong mga Duterte supporters. Bakit po? Kasi napapabalita po ngayon, chismis pa lang naman ito, ano, para sa paglilinaw, ito daw pong si Senator Joel Villanueva ay tatawid po ng bakod mula kina Cayetano papunta sa Gatchalian Block. Nauna na pong tumalon pabalik ano, sa kanyang grupo. Ito pong si Senator Chis Escudero. At katulad po nung sinabi natin, baka may umiyak na naman dito ng mga DDS at sasabihin na naman nila, meron na namang bagong binayaran ng maleta. Kasi noon, nung kakampi nila si Chis Escudero, ang pagtatanggol ng mga DDS sa kanya, gawa-gawa lamang yung mga akusasyon kay Chis Escudero. Kasi naninindigan para sa tama. Tapos ngayon, ang paratang nila kay Chis Escudero, nabayaran daw po ng maleta. Kaya malamang sa malamang, itong si Joel Villanueva, aakusahan din to kinalaunan ng mga DDS kung tatalon po ito sa kampo ni Gatchalian na nabayaran din po ng maleta. Pero ano po ba ang pinaguhugutan natin sa usaping ito? Ang Vera Files po kasi, yung isa po nilang reporter na si Ellen Tordesillas, no, ay nagsulat po ng artikulo kahapon. Sabi po dito sa kanyang artikulo, may petsang June 7, 2026, Senator Francis Chis Escudero, whose defection from the Cayetano Bloc broke the impasse in the Senate leadership. No? Yun naman kasi talaga ang nangyari. Dahil po sa pag-alis ni Chis Escudero mula sa grupo ni Cayetano, yung deadlock nawala. Nagkaroon ng pabor na bilang para po sa Gatchalian Block, 12 sila, kaya po nagkaroon ng quorum and the rest is history. Napalitan ang mga positions except the Senate President kasi ang election ng Senate President requires 13 votes from the majority of 24. Pero ituloy ko po itong binabasa natin dito Siya daw po ang magpe-preside sa impeachment. Si Escudero daw po ang magpe-preside sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na naka-set na pong magsimula sa July 6 ayon po sa kanyang highly reliable source. Again mga tol hindi po kumpirmado ang balita pong itong ating pinag-uusapan. Panulat lamang po ito ni Ellen Tordesillas mula po sa Vera Files. And sinabi din po ng source niya na hindi po magiging Senate President itong si Escudero. Kung natatandaan po ninyo, nung unang nagkaroon ng pagtatangka, napalitan itong si Alan Peter Cayetano, napabalita na meron daw pong grupo na pinamumunuan ni Escudero na lilipat sa minority. Pero ang kondisyon kasi, ang gustong mangyari, maging Senate President pa rin si Escudero. Hindi po pumayag ang minority, in particular, di umano si Senator Rapi Tulfo. Hindi po sila pumayag at nanindigan silang manatili na lamang minority, wag lamang maging Senate President muli itong si Escudero. Pero kung pagtatagpuin natin ngayon yung mga sitwasyon at magi-speculate tayo, mukhang ito na yung bargaining agreement, ano? No, mukha lang hindi ko sure ito mga tol, nag-a-analyze lang tayo rito, no? Hindi na ako magiging Senate President, pero ako ang magpe-preside sa impeachment trial. Ewan natin kung ano mangyayari diyan kung sakaling magkatotoo po na si Chis Escudero ang mag-preside sa impeachment trial ni Sara Duterte. At ito pa, si Senator Joel Villanueva daw po ay inaasahang sasama sa Gatchalian Block ngayong linggo. No? Kasunod po ng pagbabago sa liderato noong June 3. Ayon din po sa parehas na source. Ang kanyang paglipat po ay magdadagdag sa bilang ni Gatchalian na 13 na. At sapat na po iyon para makapag-elect ng Senate President. Kung saan ito nga po ay dineklarang bakante last June 3, Wednesday.
At ang inaasahan po natin dito mga tol, na magiging Senate President if tumalon ng bakod itong si Joel Villanueva ay si Senate President pro tempore Sherwin Gatchalian. Kasi siya po talaga yung sinulong ng 11 SB noon, yung solid block na minority sa pamumuno ni Senator Tito Soto. Nagpalabas po sila ng statement na nagkakaisa sila na ang kanilang nais maging Pangulo ng Senado ay si Sherwin Gatchalian. With the support of 11 senators now identified as the new Senate majority, Senator Sherwin Gatchalian was elected Senate President pro tempore. Ganun po yung nangyari noong June 3. And as such, siya po ay naitalaga bilang acting Senate President sa pamamagitan po iyan ng Senate Resolution number 430 kung saan inamyendahan po nito ang new Senate majority on June 3. At ito nga po, bagamat siya po ay hindi na-elect bilang Senate President, itinalaga po siyang bilang acting Senate President. At dahil po doon, siya ay merong karapatan at authority na mag-preside diyan po sa mga gawain ng Senado. The source noted that only 2 members of the new Senate majority are lawyers. Ito po yung observation na natin sa nakalipas na mga araw, na nung wala pa si Escudero, ang tanging abogado lamang ay si Senator Francis Kiko Pangilinan. Dahil nga po kasama na nila si Escudero, dalawa na. Ano ba ang rule pagdating po sa presiding officer kapag ka merong impeachment trial maliban po sa Pangulo ng Pilipinas? Kasi ang Pangulo ng Pilipinas ang magpe-preside, Chief Justice. Other than that, kung sino pa yung mga posibleng ma-impeach mula po sa Vice Presidente down to the members of the constitutional commissions, including siyempre the Office of the Ombudsman or the Ombudsman, ang magpe-preside po dyan ay ang Senate President. Pero hindi po absolute yun, sapagkat kung nanaisin din po ng buong Senado na palitan ang presiding officer, ang kinakailangan lamang ay isang eleksyon. Pipili lamang sila kung sino po sa mga miyembro ng Senado o ng kapwa nila senador ang papalit sa Senate President bilang presiding officer. Sabi po dito, while a law degree is not required for a presiding officer in a vice presidential impeachment trial, legal experts say legal training would be an advantage. Escudero, ito yung problema however, carries the baggage of his failure to convene on impeachment court for Duterte's 2025 impeachment case despite the Supreme Court's directive that the Senate proceed forthwith. Pero alam naman natin mga tol na ang politika ay kung meron mang permanente perhaps dito sa mundo, that is politics. Yung change sa politika. Wala pong permanente pagdating sa politika kung hindi pagbabago. Walang permanenteng kaibigan, walang permanenteng kaaway, kung hindi permanenteng interes. Ang tanong, ano ba yung permanenteng interes ni Chis Escudero? Di natin alam, Kaya titingnan natin kung sakaling siya po ang maging Senate President, maging presiding officer sa impeachment trial ni Sara Duterte kung ano ang mangyayari. Pero hindi rin naman yan tinatanggalan ng option, siyempre, si Senator Acting Senate President Sherwin Gatchalian para mag-preside sa impeachment trial. Pero sinasabi nga ulit, advantage talaga kapag ka abogado ang magpe-preside. Kasi maraming technicalities, lalo sa mga pagtingin ng ebidensya na hindi pamilyar siyempre pag hindi ka po abogado. Ngayon, balikan po natin ang balita kaugnay nga po ng mga naging aksyon, partikular nitong si Senator Chis Escudero. At para po sa dati niyang kinabibilangang grupo, masahol pa raw po sa hudas ang tatalikod sa grupo ni Cayetano. Yan ang pagtingin ngayon, malamang sa malamang ng kanyang mga dating kakampi sa Cayetano Block. Panoorin po natin ang balita mula po sa Billionario News Channel. Aminado si Senador Chis Escudero na inaasahan na niya ang pagbansag sa kanya bilang traidor matapos tumalon sa paksyon ni Senator Sherwin Gatchalian.
Pero ang kanya raw desisyon, pagtalima lang sa konstitusyon. Nagbabalik si Dexter Ganibe ng Abante para sa detalye. Sino man sa atin ang kakalas sa ating grupo? Pagkatapos na nakita natin na nag-alay ng buhay ang isa sa atin. Sa palagay ko, mas masahol pa sa kalimutan. Yan ang babala ni Senador Dante Marcoleta sa mga kasamahan niya noong Mayo 18 matapos ang tangkang kudeta sa liderato ni Senador Alan Peter Cayetano. Pero dahil sa patuloy na pag-boycott ng Cayetano Block sa regular session mula June 1 hanggang 3, nagdesisyon ang kanilang kasamahan sa nooy mayorya na si Senator Chizzy Escudero na pumasok at dumalo na sa sesyon. At hindi lang siya dumalo, umanib pa sa Gatchalian Block para mabuo ang quorum at matuloy ang huling sesyon ng Senado para sa first regular session ng 20th Congress.